Just in case nakalimutan mo, believer ka. Uy! Born again tayo. Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo katulad ng mundo. Sabi ni Jesus, nasa mundo kayo, ngunit hindi kayo taga dito. Okay? Sapat na ang mga salita ng Panginoon upang tumibay naman tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po easy. Mga kapatid sa Panginoong Jesus, believe me. Ito lang po, kanila lang po, wala pang 30 minutes. May mga nakakabuisit na namang nangyari. Talagang nakakabuisit po. I mean, yeah, I cannot detail it here. Masyadong complicated, no? It's all about things na on a daily basis naman na-encounter natin. Pero sometimes kapag may mga bagay na sobra na, nakakainis pong talaga. Pero sabi ko kanina, Lord, you are in control. Itong mga ito, ikokos mo para umayos. Alam niyo po ba, sinisilip ko pa lang po kanina umayos na, umalis na po sila. Kasi ito po yung mga manginginom, no? Palainom, mga ganyan, na kamag-anak po, mga relatives namin na medyo mahirap dalhin sa paanan ng Panginoon. Pero ang akin lang, sana wag na mag-iingay. Pero sabi ko, Lord, talagang mahirap mag-deal sa ganyan. Pero umalis na po sila. Ang galing ng Panginoon, ano? Sabi ko, Panginoon, you're in control. Bahala ka na po. Kaya kayong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, rather, tayo ay mag-meditate ng salita ng Diyos on a daily basis. Maganda po ngayon, wala na tayong excuse. Lahat ng mga gadget natin nandoon na po, no? Sa computer, mostly sa cellphones natin kasi lagi nating dala ang mga ito. Kung nasa biyahe ka, magbasa ka kasi kailangan natin ng kalakasan. Oo, talagang ganyan. Pero Panginoon ka ako, hinay-hinay lang naman po. May nakakabwisit na pangyayari para ma-enjoy ko naman yung fellowship sa'yo. Aminin po natin kapag you are not in good mood, affected din ang fellowship mo kay Lord. Gusto mo magpuri, mag-worship, o makinig sa Spotify ng mga praise and worship. Di ba? O kaya dito sa YouTube, maraming Hillsong music dito sa YouTube. Sometimes mahirap magpuri kapag bombarded ang isip mo ng mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari. Meron po tayong kapatid sa Panginoong Jesus. Sabi niya, tuwing nagkakaroon kami ng mentoring o cell group dati, problema niya yung sige, share ko na po, no naming names naman. Problema niya yung kapatid ng asawa niya. Oo. Problema, sabi ni sister, no? Sabi ni sister, problema ko yung kapatid ng asawa ko. Gabing-gabi na, maingay, ganito. The same po dito. Kaya lang, yung sa amin po, mas malayo sila. Doon po talagang katabing-katabing bahay. Pero ang mali niya, pagtsatsagaan ko sa ngalan ng Panginoon, sabi niya. Pero lately, nung pumunta ako sa bangko, kasi yung teller doon, kamag-anakan niya, nasa na si sister, gano'n ako. Wala na. Umalis na sila doon sa bahay na yun. Kaya pala pagka nadadaan ako doon, naka-jeep ako, wala na. Umalis na sila doon. Then naisip ko, hindi na rin niya nakaya yung ganong tension. Pero alam niyo po ba, inabot ng ilang years, almost a decade, bago siya umalis. Pag ganun po, umalis na kayo agad. Di ba? Kasi gusto naman ng Panginoon yung wala kayong troubles. Ayaw ng Panginoon yung nahihirapan tayo. Ayaw ng Panginoon yung nababad trip tayo. Kasi maapektuhan po talaga ang fellowship natin sa Kanya, sa Panginoon. Dahil maniwala kayo sa hindi, mga tao lang po tayo. Ako pa naman yung gustong-gusto nagpupuri, pakanta-kanta ako. Yes, I always, pag umaga, yan na, papatugtog na ako sa Spotify, sa YouTube ng mga Hillsong, kaya Don Moen. Tapos, yan na, di ba? Aminin natin kapag medyo bad trip ka sa buhay mo, no? Mahirap siyang gawin.
Kaya gusto ng Panginoon naman masaya tayo. Jesus wants us to be happy. Okay? Ang lesson dito, sana noon pa siya umalis. Kasi sinabi ko sa kanya, humanap na po kayo ng ibang bahay. Oh, hindi. In Jesus' name, kanya pa. Susubukan ko ang aking pagtsatsaga, sabi niya. Mali po yun. Mahina po tayo bilang mga tao. Diba? Oo, nasa Biblia, persevere. Pero hindi sa bagay niyo, mag-persevere ka sa persecution mo bilang Kristiyano ka. Pero yun medyo nakaka-apekto yun. Kasi maski gabi raw po, hindi siya nakakatulog. Ganyan din yung problema ng kapatid ko sa Amerika. Sa New York. Malakas daw magpatugtog. As in talaga. Buti sana kung worship song Worldly song ang pinapatugtog. Mga boom, boom, boom. Ang ginawa nung sister ko, kasi sabi naman niya, ako ayoko nang nahihirapan ako. Dahil alam naman ng Panginoon, alam ko ang Panginoon gusto ni Jesus, happy ako. Umalis siya. Kadami naman bahay sa New York Bakit ako magtsatsaga doon? Ganyan po ang sinasabi ko sa inyo. Kung itong sister natin sa Panginoon na ito na sinasabi ko sa inyo kanina, umalis na nung nag-suggest ako sa kanya, umalis na po kayo doon kasi hindi po maganda naman. Apektado pati worship. Ay, totoo kanya. Apektado raw. Pati pagbabasa ko ng Biblia sa umaga, mabigat ang loob ko kasi hindi naman ako nakatulog ng gabi. Kasi panay madyong sila. Sugal, inuman. Diba? Ang sabi niya minsan, nung hindi na siya nakapagtimpi, nakapagpigil, lumabas siya. Kuya, mag-meet tayo sa gitna. Sabi niya. Ibig sabihin na mag-meet sa gitna, mag-usap tayo. 2:00 ng madaling araw, wala pa akong tulog, bla bla bla, ganun. Kasi teacher po siya nagtuturo. Gumawa ako ng lesson plan. Gusto ko pag umaga, gigising ako mga 6, magdi-devotion ako. Hindi ko na rin nagagawa dahil mabigat ang ulo ko kanya. Masakit ang ulo ko, mabigat ang katawan ko. Tama po, di po ba? Kaya, ayun. Kaya nung nabalitaan ko na lang, lately, umalis na siya roon. Kaya sabi ko, pinaabot pa niya yung pagdurusa niya ng matagal. Di sana noon pa. Yan ang gusto ko pong sabihin sa inyo, bilang mga anak ni Jesus, tayo po yun. Gusto ng Panginoon naman masaya tayo. Hindi naman puro, parang you're enduring a lot sa mga bagay na ganyan. No. Hindi po kalooban ni Jesus na maghirap ang mga Kristiyano. Gusto niya masarap ang mga buhay natin. Diba? Tanda po ninyo yung parable ni Jesus. Yung may kumakatok. Diba? Tuk, 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 tuk. Alam niyo yun? Sabi niya gano'n. Pare! Kanyang ganon. Akala naman ng aso, pare nga. Naloko ko yung aso. Pare, tok, 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 tok. Ano yun? Sabi niya ganon. Meron ako mga bisita. Kanya dumating. This oras ng gabi. Di ba? Makinig po kayo mabuti, no? Kailangan ko ng tinapay, baka may pagkain ka dyan. Sumagot yung pare niya sa loob. Ito, makinig po kayo Sabi niya ganon, kami ng aking mga anak ay nasa kama na. Okay? Matutulog na kami. Makinig po tayong mabuti. May sinabi po rito na anak. Yung mga anak po roon, sumisimbolo sa mga Kristiyano. Tayo po yun. Nandun po tayo sa kama. Masarap ang mga buhay natin. Inaalagaan tayo ng Diyos. Yung kumakatok, ito yung mga hindi mananampalataya na walang ginawa kundi mga abala ng kapwa. Forgive me for the term. Mga kamag-anak ko po ganyan. Mga hindi believers, walang ginawa kundi mga abala, makamundo. Sila po yung nasa labas. Sila yung mga outsiders. Tignan po ninyo, di ba? Hihingi sila sa Diyos. Ito po ang kwento dyan. Ito po yung talinghaga dyan. Kumakatok sila sa Diyos pero wala silang relasyon doon sa God. Wala silang relasyon kasi wala silang Kristo sa puso. Diba? Pero mabait pa rin ang Diyos sa kanila. Bakit? Kasi kung tutuloy niyo yung basa, hindi naman aalis ang mga yan kaya pinagbigyan pa rin.
That's the heart of God. God the Father. Very kind. Pinagbigyan pa rin niya, di ba? Although natutulog na yung mga anak niya. Pero tandaan nyo, tayo po yung mga anak doon. Secured footing po tayo. Tayo yung mga anak doon, matutulog na tayo. Kasama natin ang God. Si God, the Father. Amen? Ngayon, para yung mga makulit na kumakatok, matigil na So, ang nangyari, yung may-ari ng bahay, binigay din yung kailangan niya. Kaya nakalagay po sa Biblia, makinig po kayo mabuti, importante po to. Pinapasikat ng Panginoon ang araw, both sa masama, mga unbelievers, at mabuti, mga born-again Christians. Nasa Biblia yan eh. Alam ninyo, when you read the parables of the Lord Jesus, lagi ninyong ilalagay ang sarili ninyo doon sa safe na kalagayan. Kasi ang mga Kristiyano nasa safe na kalagayan. Okay, I will cite you an example. Hindi na papaghirapin ni Jesus ang mga Kristiyano. Why? Sapagkat doon sa coming wrath na pagdating ng Antikristo at ng tribulation, tatanggalin na po tayo dito to be with Him forever. Totoo po itong mga sinasabi ko, kaya makikinig po tayong mabuti. Amen? Kahit may mga nagko-comments dito na parang tutol and all that, you know what? Kawalan po nila yon. Tutuloy ko po ito at ituloy niyong pakikinig at panonood ng mga videos na ito sapagkat ito po ang mga mangyayari pagdating ng araw. At ito ang point ko ngayon dito. Tignan natin ang mga sarili natin ng mga anak na minamahal ni Jesus. Tayo yung mga nasa loob ng kwarto. Safe tayo doon, naka-aircon. You know what? Naka-aircon tayo, di ba? Matutulog na eh. Masarap ang buhay natin. Pero yung mga outside, tok, tok, tok. Pero, hindi ko na may bibigay. Yung, kung ano man yung hinihiling mo. We're about to sleep kami ng mga anak ko. Yung mga anak ko kanya. Mga anak ng Diyos yun. Tayo po yun. Ngayon, itong mga katok ng katok sa labas, tuk, 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 tuk. Pare! So, binigay na rin niya. Makulit itong mga ito. They won't leave me alone. So, I'm gonna get up and give whatever they want. See? That's the heart of God. Makinig pong mabuti. Ganyan ang puso ng Diyos. Just in case hindi nyo alam. Ang Panginoon, pinapasikat niya ang araw both sa masama, sa mga unbelievers, no? At sa mga mabuti, mga born-again Christians. Yan ang sabi ng Biblia. At yan ang katotohanan. Jesus is truth. Jesus is our righteousness. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of Jesus. Sana nahimasmasan tayong lahat. Especially ako. Dahil yung pagka-bad trip ko a while ago, on less than an hour, umokay po ako. Pero alam nyo, pag alam nyo nabubuisit na kayo, na pepeste, pag-pray agad kayo. Pray. Sabi nga ni MC Hammer, you got to pray. Pray! Di ba? Pray. Pray is very powerful. You know what? Totoo po yun. Okay? So, importante alam natin kung sino tayo kay Jesus, mga anak na minamahal. Thank you. And Jesus truly loves us all.